Kumusta tayo? Praise God sa inyong maligayong na pagbiyahe. Welcome back. O ang Ginoo ngayon pagdaday doon sa inyong maligayong pakasyon. Dahil tinagalog mo dito sa Manila. Sunod Domingo, mauna ang atong 13th Church Anniversary. Tungod niini, atong ginapahidumduman ang matag-usab na ang atong simba sa sunod na Domingo alas 9 sa buntag. Alas 9 sa buntag para plastar o mapahigayon nato ang tanang mga activities na atong giandam alam sa pagsaulog sa pagka-maminatuton sa atong Diyos sa kinabuhi sa iyang iglesia. Alam sa buot na share sa pagkaon o kung saman ang buot nato na ipaambing ato lang niya ihumong sa atong church secretary o kang chay-chay ato nga ato kini nga ma-record o kahatagan o sakto na recognition tungod sa inyong napugi alam sa buluhaton sa ato Ginoo. Karon na Domingo, mao ang Deacons Sunday. Kung atong ipasalamatan kaya ang atong liturgist, ato ang deacon. O atong kita ini, mao ang pag-present sa ato ang annual budget. Apang tungod kay naay nakita na naapay kulang sa atong budget, ato kini nga i-present sa sunod na mahigayon kay plastaron usa ug taron. Nakalimutan ang daghan na item susama sa midweek offering sa uban pa, no? So ato kini nga plastaron o taron. Kadtong adunay part sa ato ang worship sa sunod na Domingo, ilabi na sa atong mga youth, ato silang ginahangyo to prepare ahead of time. Since wala pa'y mga klase o brigada pa o kung sa pamandihan, ato kamong ginahangyo yung ato kung Merkules karon na makaplastar o andam nato ang tanan alam sa worship. Atong ginapasalamatan, bisan pa ang katugi sa matatusan o nagahangyo ka sa katong buod na mo tambong sa atong pag-andam sa simbahan. Karong Sabado, adunay due day na to. Karon nga ma-clear up na to ang area o maplastar ang angay sa atong decorations o pantang atong pag-andamon. Ang daghan para ng mga concerns ato kini nga dadon ngadto sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo unya ug labaw sa tanan human niining atong pagsimba ato usab nga i-update sa kadali ang atong mga pag-andam. Atong ipadayon ang pag-andam sa atong kaugalingon as we meet God through this worship. Now let us pray God together in God's grace and worthy of our praise. Let's tell stories of God's power and majesty, His mighty acts throughout history, for God is great and worthy of our praise. Let's remember the compassion He has shown toward us, His mercy and unfailing love, generation after generation, for God is great and worthy of our praise. Let's pass these stories along
our children and grandchildren, so that they too may come to know and love our God. For God is great and worthy of our praise. Let's worship God together. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not.
confess that we have sinned against you in thought, word, and deed, by what we have done, and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart and soul, and mind and strength. We have not loved our neighbors as ourselves. In your mercy, forgive what we have been. Help us amend what we are, and direct what we shall be, so that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your holy name. For this I declare, through the promises of our God, as recorded in His holy book, that He is a forgiving Father. God continues to restore us and reconcile to Him and with one another. For this, rejoice and celebrate the peace and the love of our God. Let us all sing the goodness of our God. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to us. Let us all stand and share God's peace
O Holy Spirit of our living God, come and take control of our lives. Descend unto us, O Holy Spirit, and commune with us through this worship. Intervene, O Holy Spirit. Remove pain, fears, and even illnesses from our bodies. And in your presence, we rejoice together, for you are faithful and always true unto us. We honor you, and we owe everything from you. We acknowledge that without your presence, we are nothing. And in our worship today, we pray that you will fill our empty hearts and allow us to discern your will and plan for each one of us. Merciful Father, we honor you for all the gifts that we have received, and for the coming gifts and surprises that you're going to unveil. We rejoice, for it is a manifestation of your faithfulness and love. As one family, we acknowledge our differences, our uniqueness, our different talents. And we humbly ask your Holy Spirit to unite us amidst our diversity. Your Spirit will work. Your Spirit will instruct us to forget about ourselves, but to prioritize your joy. Merciful Father, God of all nations, hear our prayers. We pray for provisions and for your continued grace and mercy for each one. Especially if we plan for something special to work on. Livelihood, troubles, and many things in mind that we want to do. We give them all unto you. And we are hopeful, for you have promised that everything that we want to do, if they are entrusted unto you, everything is possible. Bless our work as a church, our preparations for the 13th foundation anniversary of your church. We acknowledge that we do not own this church, but we own this church. We are just your people whom you have called to participate in the establishment of your kingdom. Thus, in this participation, we want you, O Lord, to clean our hearts and minds, so that our will be aligned and attuned according to your divine purpose. We pray
ask you to heal, especially those who are in the hospitals, sick and wanting for healing. Let your holy hand, holy hands, and your healing be upon them, O Jesus of Nazareth, the great physician. Send forth your healing and grant us the recuperation, the restoration that we deserve through thy holy blood. We pray unto you that you will reconcile each and every one of us unto you and to with one another. Our work, our desires to be of help through our resources, we pray and entrust even unto you all of these. May you continue to bless the Lorenzo Construction, the Ford Wheels, the Mularis, the Tatoys, hatcheries, respective stores, and many other. Heavenly Father, we acknowledge that without you guiding and leading us, everything that we have established will be nothing. We rejoice because you have called us to be one through this worship, and we humbly ask you to prepare our hearts as we meditate upon your words, and as we celebrate the Deacon Sunday, remind us of our responsibility to be with one another and to be with you above all. Hear our prayers, hear all our intentions, and grant us the peace that we deserve. For this we pray in the mighty name of Jesus, our Lord, our Savior. Amen. Hear our prayers, O Lord. Hear our prayers, O Lord. Incline thine ears to us, and grant us thy peace. Manindong ang tanan, isipat kahon sa pagbasa sa Ebanghelyo sa atong Ginoo sumala ni Lucas, Kapitulo 12, versikulo 41 hangtod sa 48. Ang pulong na kanayon. Namutangan si Pedro, Ginoo, alam kang kinsa man kanang maong sa bingay. Kanang ba na imong mga sumusunod o alam sa tanan? Gitubag siya ni Jesus. Dili ba nga kung kinsa ang nasaligan o maalamon na sulugon, mauman ang pilion sa agalon na maoy magdumala sa kauban niyang mga sulugon? Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong oras. Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon, maabtan nga naghimo sa iyang buluhaton. Sigurado gayon nga pagdumalahon siya sa tanang taon sa iyang agalon. Apan alabot ang sulugoon nga sa paggikan sa iyang agalon, maguna-una na dugay pakining mubalik. Busa magsugod siya sa pagdagmal sa iyang kauban ng mga sulugon, malalaki man o mababae, o magpagusto siya sa
pagkaon, pag-inom, o paghubog. Moabot ang iyang agalon sa oras na wala gayon niya dapat, o grabe ang silot nga iyang nagawan. Iuban siya sa mga tao na dili kasalingan. Ang sulubuon nga nasayon kung unsa ang gusto sa iyang agalon, apan wala magtuman niini, daghan nga kastigo ang iyang mahiaguman. Ug ang sulubuon nga wala kasayon kung unsa ang gusto sa iyang agalon, ug nakahimo sa mga butang na dili maayo, kastiguon usab apan jutay lang. Kay bisan kinsa nga gihatagan sa daghan usab ang paabuton gikan kaniya. Mas daghan ang paabuton gikan sa tawo nga gihatagan ug daghan. Ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo.
matinud-anon o kalimtanon. Kini ang uluhan sa atong pagpamalandong nining pagsaulog nato sa Deacons Sunday. Ang teksto nga atong gibasa, paborito nga hymn sa church o kanunay na ako kini nga ginarecite ang verse 48 sa English na nagkanayon. For to whom much has been given, much more shall be required. For to whom much has been given, much more shall be required. In preparing our liturgy for this Sunday, nakakita ko ni nga picture sa usang pa-offering plate na tunay daghan ng mga coins. Kini usa ka hulagway sa usa ka paghalad pinaagi sa salapi. And while ako kini nga ginablastan, nakaingon ko, Lord, anong coins ka ba ni? Dili ba pwede o paper bills? And then, na-realize dahil na ako, o namunaan ang mga pulong na ginaingon ni Apostol San Pablo. Kung unsa man kadako ang imong paghatag o kagamay, di kinahanglan nga motivated ka o pinaagi sa gusto o desire sa kasing-kasing. At then, inumduman usap nako ang gihimo sa usa ka babae nga balo diin sa iyang paghatag sa iyang offering na mauna lamang to ang iyang kwarta sa tibuok niya na kinabuhi. Gihatag niya ang tanan ngadto sa Dios. Ang trabaho sa deacons, dili lamang ang paghihap sa offering sa kada Domingo. Apan ila nga responsibilidad ang pagtanaw sa atong budget. Kung aduna bali magamit alang sa buluhanon. Apan ang pinakanindot na motivation pag-away na kungtan sa mga deacons, and not only them, but everybody. The Lord provides. The Lord never fails. The Lord will always be providing and giving everything if you ask for it. Kung imong pangayoon kini. Ang atong uluhan na nagkanayon, faithful and not forgetful. Duha ka bukat nga mga pulong nga nagpresentar sa ilang pagka-extreme. Faithful, and on the other side, being forgetful. O dinhi anong sutaon kung unsa ba ang gisulti ni Jesus mayroon niini. O ang iyang sabdingay
kanunay nagapresenta og duha ka sitwasyon. Ang usa maayo, ang usa dili. O ang listener maoy muhimo sa iyahang conclusion. And usually, si Jesus sa iyang pagpanudlo, dili siya mo hatag o kanang direct nga answer sa imong pangutanan. Kay iyang ibalik kanimo ang imong pangutanan. Kung mangutanan ka kaniya may tungod sa iyang gingharian, istoryahan kaniya o parable. Kung nangutana ang usa ka batanon nga dato, tingon siya, unsaon nako pagkaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Then istoryahan kaniya siya ni Jesus. And in the end, tingon si Jesus kaniya na asa man sa duha sa imong paminaw ang nagabuhat o gusto. Asa man sa duha sa imong paminaw ang nagahimo o matano. Niini karon kabutan. Niingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Niingon siya, dili ba nga kung kinsa ang masaligan o maalamon na sulugon, mauman ang pilion sa agalon na maoy paghimala sa kauman niyang mga sulugon. Kung sa trabahante siguro ni mingon nato siya ang kapatas, siya ang foreman, kaya kung siya ang leader sa tanan ng mga trabahante, kaya kung sulugoon, ang term ng mga sulugoon, ingno nato mayordomo or mayordoma ba? Kung tama ba sila na term. Karon, gina-emphasize ni Jesus ang kabilinhon sa pagka-minatulon. Ingon niya, kaning leader sa mga sulugoon, muhatag o pagkaon sa hustong oras o bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon, maaptan na naghimo sa iyang buluhaton. Buot nato ginapaklaro dinhi naaasahay mga workers nga kung wala gani ang agalon, ay lingkod na po siya. Wala pagitaw si boss. Kung naan na ang boss, magkakaroon na siya as in busy. Apat na ibaluan pa nato na ang master, bisan pa o maghilom-hilom o magminaro ka, he knows kung unsa ang imong performance. Dahil malaman niya, kung pila na inyong agi, kay bisan pa kung maglingkod ka, matansya naman niya dapat na dapat mahumanan sa mauni ng oras. So, mauna, nga kung ikaw na pabisi-bisi na sa ilan, masakpan dahil ka sa agalon, tapos ganihan dahil kung sa ka, naglingkod, unyang pagkakos sa agalon, bisi-bisi na ka, gitanaw sa agalon, or na itong agi. Unya, kung inot ka sa agalon, ingana, masuko na yun na, ingon dahil stricto ng kaayo. Maayon na siya kay siya ay agalon. Siya na trabaho ni Rindi. Ano na yun ang atong istorya? Which is, kapadayanan na nakita wakta na himong tinuod sa pag-render sa trabaho na gina-require sa ato sa certain period of time. Ang Ginoo mauusap ka na, mga igsoon. Iya ginasigurado
nga maayo nga tao lumalang sa iyang mga kauban ng mga sulugon, di kinahanglan updated, di kinahanglan tama sa oras ng pagpubay kung unsa ang away kanila. Unya diingon dinhi lalaki man o babae, parihas dapat ang treatment. Karon, ang rason kung ngano inaniman ang sitwasyon, kasagaran ka nato, nahimong complacent or kumpiyansa ra kaayo, ilabinan nga atong isulti ang mga tulong. Una, nasulti na ako pagulang, nagay pa tumabalik si boss, matulog sa ako. Unya na mo trabaho kung kanang hapit na siya. Mura ba o Advent season, kaning mga Adventist people, Adventist means katong nagapaabot ba? Tanaw nila, hala, nibuto ang taal, nibuto ang mayon, nibaha, nagyera dito sa Russia. Uy, sign na niyo, bumalik ang Ginoo, dali! Mag-evangelize na ta, kaya nanay sign. Kung niya kuha niya ang sign, saan ka mo evangelize? So, dinhi, nigawas ang atong title na nagaingon, intentional, nga pagka forgetful. Tinuyo na, the term is complacency of these things. Dugay pa rin nababot ang Ginoo. Bingon galing ka sa una. Nga nung pastor, dugay pa balik ang Ginoo. Niingon sa Revelation, Jesus is coming soon. Nga nung magkaharap, lulong, nagsulti na siya sa una, hapit na nabalik ang Ginoo, repent and be baptized. 2024 na ang katuig ang nilabay, wa pa man lagi nibalik ang Ginoo. Sa ato pa, kanina ang rason kung ngano wala kaayo paspas o lihok kay naingon, ato mubalik ang Ginoo. Kaya naman, niingon manggod abala ang kasulatan. Ang tanang katawhan kinahanglan makaila at susunod sa Ginoo ay daghan pang tao makaila sa Ginoo, dugay para magbalik chill sa ta. Napagaling pinakita post ang estudyante gabi, ingon siya, ay salamat sa Diyos. Wa yun niya di ulan karon. Kaya usapan na lang ang bini sa to. Bini sa banang concert na sayo na sa KCC. No? Mauto ang ilahang gikagulan, mau na ang ingon po ko, ikaw no, wala ka nagtaliksi karong gabi, wa man ikulan. So niingon na sila ang mga fans, gituba sa Diyos ang ilang pag-ampo, wa sila giulan. Tanawon nato dinhi karon mga igsoon. Nakita ba nga ang atong kinaiya usahay muwer trata kung naanay boss? Then, ang rason kung ngano dugay pa bumalik ang Ginoo, kaya niingon man diri ang Subilanon, kamasay bahala dinhi sa kalibutan, ha? Sa akong balay, kamasay bahala. Mubalik rako. Yan ingon naman sa Ginoo, dugay na bumalik si Sir. Tulog-tulugan sa nato, party, kana sa atong buhaton. Apan niingon man na aganon, mubalik ko sa oras na wala kamo naka-andam. O iyang niingon, mao kini. Ang sulugon na nahibay
nanay mo, ha? Di mo magselos-selos, ha? Di mo lamang sa kapwa, ha? Tanan iyan gisulti sa agalon. Mauna ninyo buhaton, ha? Sa ito ba nila? Yes, boss. Dili na mo na buhaton. Kung ila pa kayo nga gihimo kung sa isinyo sa agalon, latigo ang ilang mahiaguman. Apan ang sulugoon nga wala ang sayod kung unsa ang gusto sa iyang agalon o nakahimo sa mga butang na dili maayo kastiguon sa apan gamay ta. So sa ato pa katong nakahibalo o wa nakahibalo nakasala silang duha labaw yun itong kastigo sa nakasala sa nakahibalo niya nakasala kaysa wala nakahibalo na sala ang nahimo gihapon ang sala katiguhon gihapon latiguhon gihapon. So sa ato pa diri gid ni musulod ginaingon nato ignorance of the law excuses no one. So wala kita lusot. Moingon ko sa Ginoo ako kabalo Lord, mubalik na kay ka. Kung kabalo pa lang Lord, gisundo ka sa airport. Di ba kana sa linyahan sa TV? Nga moingon, bakit di ka na pasabi? Sana nakapagluto ako ng masarap na ulam. Pero sa ingon sa Ginoo, mubalik ko sa panahon na dili mo anda. Huwag ba ipasabot? Matag-adlaw, magluto ta og lami na sudan kay masin mo abot ang Ginoo. Mauni ay nga atay tungkad sa mga Kristohano, dili ang kahadlok sa pagbalik sa Ginoo, mauni makakadasig ka nato sa paghimo sa maayo. Apan gusto sa Ginoo nga nahibalo ka kung sa tama o maayo, din ka na ang imong pagkabuhaton. Forgetfulness o tiniyuan na mag-ingon, dili pa magbalik ang Ginoo. Dili ka na makalusot kaniya. Ikaduha katapusan na punto mao kini ang gisulti niya. Niingon ang agalon, niingon si Jesus Christ, niingon siya. Kay bisan kinsa nga gihatagan o daghan usab ang paabuton gikan kaniya. Mas daghan ang paabuton gikan sa tao nga gihatagan o daghan. Tama o kanado. Gitagaan ka ba o daghan sa Ginoo? Ibulang pamagali ito sa amo pas. Kung sa magkaroon ng paabuton sa Ginoo nga gamay naman ito. Unya, kung daghan sa nangyatan, nakadawat kung daghan, pero iko naman gihapon na. Away ang paindan ng Ginoo ini. Di hinagdadon karon. Faithfulness is measured in terms of relationship matiay.